Ako, si Marjorie, at ito ang aking kwento. Kung nag-aantay kahit malayo na ang nilakbay. Lumaki ako na wala ang aking ina. At ang aking ama naman ay nawala nung ako ay nasa sinupupunan pa lamang. Nandito pa rin ako hanggang ngayon. Bitag ng lahat ng emosyon. Kagamat maaga akong naulila sa aking mga magulang, alam ko na ginagabayan pa rin nila ako upang maging matiwasay ang aking buhay. Paano lumaban kung suko ka na? Lumaki ako sa aking tiyahin. Naging mahigpit sila sa akin simula pagkabata hanggang sa ako ay magdalaga. Naging masaya at masagana ang aking buhay. Siguro, masasabi ko na kinaiinggatan ako ng mga tao sa aming lugar, pati na rin sa eskwelahan, dahil sa taglay kong ganda at maayos na buhay. Paano umibig kung ayaw mo? Madalas kong maalala at papanaginipan ng aking ina. Nais ko na malaman ang kwento ng buhay ng aking ina, ngunit sa tuwing mababanggit ko ito sa aking tiyahin ay bigla nilang nililihis ang kwento. Ika'y nanatili sa aking tabi at pinaalala mo sa akin. Ako'y sa'yo pa rin. Isang umaga, napadpad ako sa isang lugar na familiar sa akin. Isang lugar na kung saan lagi ko napapanaginipan. Isang lugar na magulo, maingay, maraming tao. Isang lugar na isang imahe ng babae na nagpapaalala sa akin. Sana naman mapagbigyan ng kahit konting oras para magpaalam. Isang lalaki ang lumapit sa akin habang ako ay nasa harap ng simbahan ng Quiapo. Napagkamalan niya akong si Eva. Isang larawan ang pinakita niya sa akin na aking kinagulat na tila ako ang nasa litrato na kanyang pinakita. Ngunit madiin kong sinabi sa kanya na hindi ako ang nasa larawan. Di ko pa yata kaya. Ang mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagkwento tungkol sa pagmamahalan ng aking mga magulang. Habang ako ay pauwi, maraming tanong na pumapasok sa aking isipan. Paano at saan magsisimula? Kumuha ako ng kopya ng litrato upang ipakita sa aking matiyahin. Nagulat sila sa aking pinakita at isinalaysay nila ang buong kwento ng aking ina. Ipikit man ang mata't hilingin na siya ay muling kasama, kausap, kapiling. Kailangang tanggapin na wala na siya sa akin, ngunit ito ang mga pabilin. Yakapin mo siyang mahigpit pag siya'y galit, manatili sa kanyang tabi. Hawakan ang kanyang mukha, tignan sa mata, ipaalalang kakampi ka niya. Sana'y gawin ang lahat nang di ko nagawa. Nang malaman ko ang buong kwento ng aking mga magulang, minarapat ko ding patignan ng aking sarili kung naman ako ang sakit ng aking ama at ina. Lipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng HIV test at napag-alaman ko na ako ay carrier ng sakit na ito. Pag-asa nasaan ka,
Ba't sumama sa paglisan niya? Kung babawiin ang mga nasabi, babalik pa sa aking tabi. Isang araw, nakaramdam ako ng kalungkutan sa aking puso. Maraming katanungan ang nais ko malaman mula sa aking mga magulang. Ngunit sa lahat ng aking tanong sa aking isip, wala akong makuhang sagot. Malimit akong pumunta sa lugar kung saan napapawi ang aking kalungkutan. Nangalap ako ng mga organisasyon o institusyon na naglalayong makatulong sa mga tao may ganitong sakit at magkaroon ng kaalaman ng mga komunidad tungkol sa HIV or AIDS. My head and I Welcome to Love Yourself Organization. are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Ngayon, ako po ay isang volunteer member ng Love Yourself Organization na naglalayong magbigay ng kaalaman upang maiwasan at mapangalagaan ng lahat ng merong HIV positive or AIDS. Isang dapit hapon, may isang lalaki na nagpakilala sa akin. Nakagaanan kami ng loob sa isa't isa. Nakilala niya ako sa organization kung saan ako'y kakapasok lamang. Love at first sight daw siya sa akin na makita niya ako sa aming opisina. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Lumipas ang mga araw, nahulog na kami sa isa't isa hanggang sa napawi niya lahat ng kakulangan at kalungkutan sa aking puso. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Simula nang ako'y pumasok sa Love Yourself Organization, dito ko nakilala si Joey. Isang matipuno at magalang na lalaki, gaya ko, meron din siyang sakit at carrier din siya na mana din sa kanyang mga magulang. Sa madalas naming pagsasama, nahulog ng aming loob sa isa't isa na di naglaon, kami ay nagmahalan at nagpakasal. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal. Ang dulot sa pag-ibig natin na matatagal. Maraming takot ang nararamdaman namin sa isa't isa, lalo na sa pagbubuntis ko. Sa patuloy na pag-aalaga at regular check-up naming mag-asawa sa mga hospital at sinamahan pa ng dasal sa Quiapo, lumipas ang panahon at isinilang ko ang aking nag-iisang anak na si Gren. Siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang aking anak ang nagparandong sa akin kung gaano kahalaga at kaganda ang buhay. Di ka sasaktan mula noon hanggang ngayon. Ikaw at ako. Ang kwento ko ay maaring kwento ng iyong katrabaho, kaibigan, kapamilya, o maging ang iyong sariling kwento. Sa bawat yugto ng buhay, may mga paalam na parang tinatangay ng hangin. Ngunit, muli, ang bawat pagtatapos ay may kakayahang magbago at ang mga pagbabago ay maaaring magdala ng bagong simula.